Magandang umaga, section Makogani. Magandang umaga po, Living Giselle. Magandang umaga po, Ginang Palagon. Magandang umaga po, Binibining Angeli. Ang kapayapaan ay sumasa inyo at mabuhay. Bago kayo magsipon ay itago niyo muna ang mga kagamitan na related sa ating talakayan ng subject ngayong araw. Pakiayos ang inyong mga bukan. Pakiayos. Dapat makalimutan. Dito, pakiayos. Okay. Para sa ating mugiban, si Ginoong Jacobe, si Gastino, at si Binigit Malada lamang. Ngayon ay balikan muna natin yung kabanata na dinalakay natin ng nakaraan. Na pinamagatang si Susan. Anong kabanata ngayon? Labing-anim na kabanata. Ano ang aral na mapupulot nyo o napulot nyo sa labing-anim na kabanata? Diba? Ano ang aral na napulot? Aral na ang napulot ay hindi na sapat para sa iyo at walang minsan. Ngayon naman, larawan. Panuto. Bigyang pansin ang larawan sa ibaba. Gusto? At hulaan kung anong salita ang pinahiwat. Okay, magkakaroon tayo ng makatang puntos. Yes. Anong group ka, Luma? Group. Okay. 3, 2, 1.
ay B. Pagkatapos ay connecta. May highlighter kayo? At pagkatapos ay gamitin sa pangungusap. Kaitan natin isa. Izo. Okay, kayong dalawa. Sino pa? Emphasis, Liam, and Margate. First. Okay, go first. Tayo ka muna dito. Huwag mo nang kumalit sa upuan. At panghuli. Huwag mo nang kumalik. Tayo muna kayo. Sapagkat gagamitin niyo pa yan sa pangungusap. Una, makinig ang pahilot na nangangahulugang gamit para sa gagaling ng sugat. Sino yung nag-connecta nun? Ikaw, okay. Gamitin mo sa pangungusap. Gumamit na ang pahilot si Sisa upang gamutin ang sugat ni Crispin. Ngayon ay dumaplis or pasagi. Sino ang nag-connecta? Okay. Pakilakasan. Sa ano? Dumaplis ang kamay ni Andre sa isang libro. Group 4. Mali kang humuko. Ngayon ay kinabual or natumba. Hindi. Nabuwal sa daan. Si Justin ay nabuwal sa daan. Group 4. Next, umlo or bala. Natamaan ng kumlo si Elias sa noo. Okay. Ngayon ay last but not least. Sakristan Mayor ang namumuno sa lahat ng sakristan. Ang sakristan mayor ang namumuno sa lahat ay namumuno sa lahat ng sakristan ng sila. Ano kaya ang kabanata at natalakay natin ngayon? Bakit sa ginawa? 17 na pinamagatang si Basilio walang ba? So, bago yan, narito muna ang katanungan natin. Pakibasa lahat. Sino ang nauuhan sa kabanata? Bakit hindi kasama si Basilio si Crispin? Ipaliwanag ang iyong sagot. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Sisa at nakita mo na umuwi na duguan ang iyong anak, ano ang iyong reaksyon? Mararamdaman at gagawin. Ipaliwanag ang sagot. So, ngayon, panonoodin natin ang buod ng 17 kabanata ng pinamagatang si Basilio. Ano nga ulit ang nangyari sa huling buod ng 16? Nag-ano si Sisa, ano kanyang ginawa? Pahora? Sa 16 na kabanata, si Sisa ay nagluto ng pagkain para sa kanyang mga anak dahil isang linggo na ito hindi umuwi. Ngunit, dumating ang kanyang asawa na si Pedro at kinain ng lahat ng pagkain. Sa pangalawang atok ay nagdating si Basilio na tubuan. At Okay. So ngayon malalaman natin ang rason bakit nga ba tubuan si Basilio. Nang makita ni Ina ang bukong umano sa luwa ni Basilio,
ako'y pauhuli sa kanila, malamang na ako'y pag-iinsin ng korte, bugin pa. Diyos ko, salamat at iniligtas mo siya. Ipinakiusap ni Basilio na huwag sabihin ng ina ang sarili ng pagkakasugal niya. Malungkot na isinalay sa inyo Basilio sa ina na ang kapatid ay pinagsinta ng nagnakaw ng iyang mga pinto. Napaiyak ang mag-ina. Pinakala niya na ito'y pangahapin sa kanila dahil sa sinasasap. Pagkatapos ng sandaling pananahimik, ay inalok kumain ni Isa ang kanyang anak. Kung hindi kumain si Basilio, at humingi na lang ng isang pasong tubig. Alam ko ayaw mo ng pero, ipinaganda kita ng masarap na pagkain. Ngunit nang dumating ang iyong kamay, inubos na lahat. Kaawa-awa ko mga anak. Ang mapatid ni Basilio na dumating ang kanyang amay, siniyasan ng mukha at kamay ng kanyang ina. Di ba mabuting tayo na lamang magsama-sama? Kayo, si Crispy, at sa bako. Isang malalim na tuntong hininga ang mula sa mga labi ni Isa upang hindi na lumawit ang usapan nila tungkol sa ina. Nanalangin si Basilio at nahigang nasipin ng kanyang ina. Nanaginip si Basilio na pinapalo si Crispy ng kura ng malaking yantog sa pulong ng sakristan mayor. Nang wala nang magawang paraan si Crispy upang ipagtanggol ang sarili, ay sinugod ang kura. Sa gayoy kumuha ng tungkod ang sakristan mayor at binigyan si Crispy ng isang malaking palo sa ulo na ikinalugmok nito hanggang mawalan ng malay. Umiiyak si Basilio at isingin ni Sisa. Hoy, nanaginip ina. At ano ang napanaginipan mo? Sabihin mo anak, ako'y hindi makatulog. Sinabi ni Basilio na napanaginipan niya ang isang bukiling pabulaklak, mga babae at batang may sulong na ukay ng palay at iba pang hindi niya matandaan. Pinagtapat niya na hindi na niya ibig pang magsakristan. Bakit? Paglakas ko'y, makikigusap ko kung Ginoong Crisostomo na anak ni Don Rafael na ako lamang ang magpapastol ng kanyang mga baka at kalabaw. Maaaring turuan ni Mang Cassius Crispy. Di ito na mamalo. Maaari tayong payagan ni Ginoong Crisostomo na makakuha ng kaunting gatas sa kanyang kalabaw. Gusto ni Crispy ng gatas. Maalagaan ko mabuti ang mga hayop ni Ginoong Crisostomo marahil nagbibigyan ako ng bulok. Nangunguha ako ng mga bungang kahoy upang ipagbili at gagawa ako ng mga sido at patibong upang makahuli ng mga ibon, pusa, at ihilingin ko sa kanya ang pagkatiwalaan ng isang kapatid na lubak o pagtatatnan ko ng mais o tubo. Sa gayoy, hindi kayo mananahi hanggang hating gabi. May padala na natin sa Maynila sa Crispy upang mag-aral at ako ang gusto sa kanyang bubuhunin. Maraming balak si Basilio at sa tagal ng kanilang pag-uusap ay humingi ng to. Napalunga si Sisa dahil sa hindi man lang pagkakabanggit ng anak sa kanyang ama. Nang makatapos magbila si Padre, So pagdating ni Basilio, hindi pa lang siya nakapasok sa loob ng bahay, ay agad siyang halugmok sa bisig ng kanyang ina. So si Sisa, ano ang kanyang naging reaksyon? Siya ay maiyak dahil hanggang nakakalaga. Siya ay maiyak-iyak. Gusto niyang umiyak, ngunit hindi siya makiyak. Dahil sa kalagayan ni Basilio. At siya ay kinabahan. Kasi hindi niya kasama si Crispin. Tapos nakita niya po si Basilio na duguan. Sinabi ni Basilio ang nangyari. Na si Crispin ay naiwan sa kumbento at napagbintangan. Ano ang kanyang sinabi? Ay ano ang kanyang hindi sinabi sa kanyang ina? Beroy. Na binubog o sinasaktan si Crispin. Bakit kaya sa palagay mo, hindi niya yung sinabi sa kanyang ina? Lalo lang, Maano? Sasakit lang ang kanyang damdamin. At alam kasi ni Basilio na ang pinagdaraanan ng kanyang ina sa kamay ng kanyang ama. Kapag sinabi niya pa yun, mas lalong masasaktan, magdarandam at iiyak lang ng
iiyak lang ng iiyak ang kanyang ina. Kaya minabuti niya na huwag nilang sabihin iyon. So pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay ginamot ni Sisa ang kanyang sugat sa noo at inalok na kumain. Ngunit, hindi kumain si Basilio. Ang kanyang hiningi na lamang ay tubig. Sapagkat, para sa kanya is yung pinagdaanan niya, yung nakita niya ay parang wala na siyang gana, nawala na ang kanyang gana kumain. Gusto na lamang niyang matulog. At sa kanyang pagtulog ay nanaginip siya. Ano ang kanyang pinaginipan? Biyang lamang ba ang tao dito? Binubugbog ng Sakristang Mayor si Na binubugbog ng Sakristan Mayor si Crispin at pura at sa panaginip niya ron ay nakita ang nangyari rin yun ay sa pangbubugbog ng mga Sakristan Mayor at ng pura, si Crispin ay kinagat niya yun yung mga namubog sa kanya. Kung kaya pinalo siya ng anong pinalo? Kahoy or sungkod ng Sakristan or ng pura si Crispin. Pagkatapos ay umiyak si Crispin, ay si Basilio habang tulog. Kaya siya ay ginising ng kanyang ina at tinanong kung ano ang pinaginipan. Sinabi niya ba ang kanyang napaginipan? Bakit? Bakit hindi niya sinabi na yun yung napanaginipan niya? Dahil alam niyang mag-aalala ang kanyang ina sapagkat nung wala pa lang si Basilio, yung wala pa lang yung mga anak ni Sisa, di ba may nakita na siyang pangitain? Baka kapag narinig yun ni Sisa yung panaginipan ni Basilio at yung pangitain niya, baka mag-alala lang siya ng mag-alala. Baka maisip niya, baka totoo yung pangitain ko kasi yung nakita niyang aso is si Crispin daw yun. Diba? Yan naman tayo kapag may nakita tayong isang pangitain, yung mga maitim na pusa, masamang pangitain niya nung yung diba? Ganyan. So kapag sinabi niya yun at maisip niya yung kanyang pangitain is parang maisip niya na baka may nangyari talagang masama kay Crispin. At ano ang huling sinabi ni Basilio sa kanina na kanyang plano? Na magtatrabaho na lang daw siya kay Christos o mag-ibara ng sigayon ay mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang ina at hindi na mananakit. So makikita natin na bata pa lang si Basilio is ang kanyang pinoproblema or ang lagi niyang iniisip ay ang kapakanan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang. So tayo bilang kabataan, malaking opportunity ito sa atin na ang problema natin kasi pag-aaral natin. Diba? Ano yung, hindi yung problema tayo kung ano yung buhay na may bibigyan natin sa ating pamilya. Kasi yung ibang bata, lalo-lalo sa ngayon, na mayroong mga bata na hindi nakapag-aral. Ang problema nila ay paano sila mabubuhay sa araw-araw. Diba? Marami niya ngayon na makikita natin mga kabataan. Kayo bilang kabataan, nalabigyan ng pagkakataon na makapag-aral ay sana i-embrace natin yun. Parang hindi natin na world class talaga. Kasi marami mga kabataan na gustong mag-aral, ngunit hindi sila nakapag-aral dahil sa kahirapan ng. Ngayon, balikan natin ang gabay ng tanong kanina. Sino-sino ang tawan sa kabanata? Si Malaluban. Si Sisa at si Basilio. Bakit hindi kasama ni Basilio si Crispin? Bakit? Dahil Kasi napagkita ka sa akin ay nakaw na kung saan. dahil nag-iwan siya sa kumasa sapagkat siya ay napagbintangan na nagnakaw. Ngayon, kung ikaw nasa kalagayan ni Sisa at nakita mo na upuan ang iyong anak, ano ang magiging reaction mo, mararamdaman at gagawin? Ano ang iyong gagawin? Kung ikaw si Sisa, ano? Mag-aalala. Anong yung gagawin?
sugat, di malalaman. Nararamdaman ko ay pag-aalala, at ang gagawin ko po ay pagkatapos kong gamutin si Pastor, pupunta ako sa kumbento at Punta ka sa kumbento at ano? Ano? Hahanapin si Crispin. So parang sinasabi niya na hindi siya magiging kontento sa kanyang nakita kay Basilio. Talagang hahanapin niya si Crispin sa kalagayan ni Basilio. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ito ang unang pangkat, pangalawa, pangatlo, at pang-apat. So ang bawat pangkat ay bubunot ng mga senaryong nagpapakita ng mga pagpapahalaga sa mga karapatan ng mga kabataan. Ang paraan ng kanilang pagpapakita ay nakadepende kung ano ang nakalagay sa kanilang lapuno. Pagkatapos ng presentasyon, ay paliliwanag ng isang miyembro ang kanilang pinakita. Bibigyan ng 3 minuto ang bawat pangkat upang paghandaan ang kanilang ipapakita. Tayo ang isang representante upang bumunot. 1, 2, 3, 4. Bunot kayo. Okay, balik sa inyong ayan. Okay, upo na. Yes. Okay, yung mga nabunot nyo ay maaaring pagsasadula na kung saan pagsasadula na magkakaroon. Okay, tahimik muna. Pagkakaroon ng feeding program sa isang barangay. Pangalawa ay maaaring balita na kung saan pagbabalita tungkol sa pamamahagi ng mga school supplies sa mga mag-aaral sa isang paaralan. At ang tablo ay nagpapakita ng pag-aaral ng mga kabataan at ang lupa na kung saan masayang pamilya na sumasayaw. At inyong narito ang mga pamantayan, ang kusta ng pagpapakita ng mga puntos, pagkamalikhain ng mga puntos, operasyon ng mga puntos, kausay sa pagganap ng mga puntos na may kabuwang 2 okay. Gumawa kayo ng circle upang pag-usapan ang inyong gagawin. Ang ito ang 3 minuto ay magpapalay ng What?
Equal time last 1 minute. Okay, time's up. Balik na kayo sa inyong mga upuan. Ang pinakaulit magbigay ay siya ang unang magpapakita. Ang pinakaulit magbigay ay siya ang unang magpapakita. At ang pangalawang pangkat ay siyang unang magpapakita ng kanilang sinali. Okay, prepare muna yung pagkalitan sa dalawang pangkat. Dalawang pangkat, punta na kayo sa harapan. Yung ibang grupo na ito, bigyan niyo sila ng katahimikan. Bigyan sila daw ay oras. Ganito. Pakita niyo muna kung ano ang inyong una. Bago kayo magsimula. Ano? Yung Pilipino. Masaya ang pamilya sumasaya. Masaya, pamilya na sumasaya. 3, 2, 1, go! 'di masaya
pag-aaral. Okay, maraming salamat sa ating pangalawang pangkat. Alam naman natin na sa iyong kabataan na tayo mga kabataan na magkaroon ng masayang pamilya. Yung paraan ng pagsasayaw ay isang paraan ng bonding sa pamilya. Okay, ngayon, pang-apat na pangkat. Aming gagawin ay Ang ibang grupo, ang aming gagawin ay magpapakita ng feeding program sa isang barangay. Pagsasalita. Magandang araw mga bata. Kami ang Philip Program Group para sa kabataan ay narito sa inyong lugar ngayon para magbigay ng tulong para inyong makuha ang tamang lokasyon na kinakailangan bilang mga kabataan. So, napakahalaga ng tamang pagkain at tamang nutrisyon para sa inyong kabataan tayo ay lumalaki na lamang. So, kaya hindi na natin ito tatagpapagod. Pray na tayo. Dalangon. Please read the prayer para makakain na tayo. So bago tayo kumain, tayo ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amahan na muna ka sa mga langit, pagdaigon ng iyong ngalan, kumabot ka na mo ang iyong ginalitan, matuman ang iyong pagkukunin sa iyong kamay mo sa langit. Ang kalangon na mo sa matagalaw, ihatag ka na mo kami paglaban. Upasayo kami sa aming mga sala, ingon sa iyo kami sa sala, anak. Sabili mo kami ipuyan sa Panginoon, hinulungan mo sa kami sa ito. Mana ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diba? Kapag may natangka, wala sa ibang tao. Okay. So, ang aming pagsasadula ay nagpapakita ng kabayanihan ng isang grupong mga volunteers kung saan ang kanilang pinapahalagahan ay ang kalusugan ng mga bata. Especially, yes. So, sa aming ipinakita, kami ay pumunta sa isang hospital na lugar kung saan malayo sa syudad. At ang mga kadalasan, ang mga lugar dito ay, ang mga tao dito ay hindi nakukuha ang tamang nutrisyon para sa mga kabataan. okay, maraming salamat. Ang kanilang pinakita ay feeding program na kung saan alam naman natin ang ginagawa yan sa ating mga barangay. Lalo-lalo na ang pagbibigay ng mga vitamina sa mga kabataan, mga libreng vitamina, libreng bakuna sa mga kabataan. Ngayon, sumbong muna tayo sa ikatlong pangkat. Ano ang responsibilidad ng mga magulang na dapat nilang gampanan bilang mga magulang para sa kanilang anak. At ito ang
gampanin ng mga magulang na mapag-aral ang kanilang mga sapagkat yan lamang yung nag-iisang nagpamamahala ng mga magulang sa kanilang mga anak. Yung edukasyon. Panguli, walang iba. Hindi ako nagpangkat. Silence on the board. Magandang araw, Pilipinas! Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. Narito naman nagbabala ng mga balita sa oras na ito. Bigay ng school supply sa Maa National High School na gaganap. Para sa balita, narito si Malvian. Maraming salamat. Ngayon ay narito tayo sa Maa National High School kung saan nagaganap ang bigayan ng school supplies. Ang layunin nilang makatulong sa mga mag-aaral sa pagbabalik klase. Ayun lang, maraming salamat. Babalik sa iyo. At yan ang balita. Ito ang numero 1 ng radyo ng masang. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagsunod sa inyo. Pinakita nila ang pamamahagi ng mga school supply sa isang paaralan. Meron pa ba yan ngayon? Meron pa mga paaralan ng mga sa bukid. Diba? Meron pa yan yung nabibigay ng mga school supply sa isang mga o sa mga mag-aaral sa isang paaralan. Meron ako magandang balita. Ang lahat ng grupo nakuha ng perfect. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Sagutin niyo ang mga katanungan. Sino ang umuling duguan? Basilio. Walang iba kasi, kundi si Basilio. Anong damdamin o ano ang damdamin sa kabanatang tinalakay? Ano ang damdamin? Malungkot at nakakaawa at ano pa? Iyak. Iyak or pag-aalala. Diba? Pag-aalala. Pag-aalala ni Crispin ay ni Basilio kay Crispin, pag-aalala ni Sisak sa kanyang mga anak. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang panindigan at paglaban ang mga tama at katotohanan? Ipaliwanag ang sagot. Ngayon, bilang mag-aaral, bakit kailangan nyo panindigan ang katotohanan ng tama? Dahil yes. Bilang isang karapatan ng isang tao at mga bata. Hindi yan ay dadagdag ka. Dahil maging isang mag-aaral sa paaralan ay tayo tinuturuan na maging honest at sabihin palagi ang tama. Kaya dahil lahat ng tayo ay dapat ipaglaban ng katotohanan at tama dahil for the mean tayo lalabas ang tunay na Tayo bilang mag-aaral ay nararapat or na kailangan mahalaga na panindigan natin yung ating mga karapatan at yung katotohanan. Sapagkat ito yung parang training natin sa kapag tayo alumas or pupunta na sa mga trabaho. Kasi maraming mga talamak na mga issue yan eh. Parang gagawan ka ng mga maling paratang, di ba? So tayo bilang mag-aaral dito pa lang sa paralan, dapat magkaroon tayo ng
paninindigan sa ating pagiging tao, pagiging mag-aral, at pagiging individual sa ating lipunan. Sa gayon ay maipaglaban natin ang ating mga karapatan bilang mag-aaral pa lamang. Okay? Ngayon, kung ikaw naman ang nasa kalagayan ni Basilio, anong yung gagawin kapag nakita mo ang pinagbintangan at sinasakta ng iyong kapatid at alam mong siya ay innocent? Pababayaan mo lang mo siya. Sige, Bazan. Layunin ng nakakatandang kapatid na ipaglaban at protektahan ng kanilang kababatang kapatid. So, ano siya? Tutulungan mo siya, protektahan mo siya. Okay. Another. Kung ako ang nasa kalagayan at sitwasyon na dito, pagtuligan ko ang aking kapatid na nasa pagpapalaban ng pagsapat sa mga Kita na? Gagalit na ang taas? Kung ako po ay nasa kalagayan ni Basilio, bilang isang bata, wala po akong kakayahan, kaya nais kong sabihan ang aking ina o kaya ang aking ama tungkol sa nangyari. Nais kong ipagtanggol ang aking kapatid dahil siya ay inosente at mahal na mahal ko. Meron. Tahimik. Magsumbong, huwag tayo maya magsumbong sa autoridad para na kung ang isang bata ay innocent dahil maraming mga mandat na inilunsad na numutugal sa mga pang-aabot na ginagawa ng mga bata. Sa kasalukuyan, kapag ngayon, so maaari tayo magsumbong sa mga otoridad. Sa gayon ay maprotektahan ang ating mga karapatan bilang isang bata. Tumukod kasi wala pang mga tama yung sinabi niyo, mga figura nila kanina na maaari silang magsumbong sa kanilang mga magulang. Yung sapak naman, mukhang delikado tayo dyan. Kasi bata pa tayo, baka tayo pa masapak. Okay? Ngayon, nais kong kumuha kayo ng one of crosswise. One of crosswise. Sumulat ang isang tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon, kalusugan, tirahan, at maayos na kapaligiran ng isang kabataan. One of crosswise. May dalawang Yes. No individual. Gagawin niyo yan sa 2 minuto. Narito ang ating bumantayan, ilalaman. Tamang paggamit ng batas at gramatika. May kabuang dalawang sakto mo lamang yung gagawin.
sa inyong takdang aralin bukas. Nais kong pag-aralan niyo ang susunod na kabanata. So, anong kabanata tayo bukas? Anong kabanata na? 18 na pinamagatang nagdurusa kaluluwa. Mga nagdurusa kaluluwa. So, yun lamang sa araw nito, section Mahogany. Maraming salamat at paalam. Paalam na po!